Ang susunod po nating pag-aaralan ay tungkol sa ang baligtad na kaharian ng Diyos or the upside down kingdom. Mababasa po ito sa Matthew 19:30. Ngunit marami na una ang magiging huli at ang huli ay magiging una. Ang kaharian ng mundong ito ay nakabatay sa kapangyarihan, katanyagan, kayamanan at sariling kapakinabangan. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay na itinuro ni Jesus ay tila baligtad sa pananaw ng mundo. Sa kaharian ng Diyos, ang mapagpakumbaba ay itinataas, ang naglilingkod ay itinuturing na dakila at ang nagbibigay ay tunay na pinapagpala. Tinawag itong upside down kingdom dahil ang mga pinahalagahan ng Diyos ay kadalasang kabaligtaran ng mga pinahahalagahan ng mundo. Unang, unang bagay na dapat kong i-share sa inyo, ang dakila ay ang naglilingkod. Sa Matthew 20:26, ang sinumang nagnanais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ibig sabihin sa mundong ito, ang kadakilaan ay kadalasang sinusukat sa posisyon, impluensya at kapangyarihan. Ngunit ayon kay Jesus, ang tunay na kadakilaan ay makikita sa paglilingkod sa iba. Si Jesus mismo ang pinakamagandang halimbawa. Bagamat siya ang hari ng lahat, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Paano natin to apply sa ating mga buhay? Maglingkod sa pamilya nang hindi naghihintay ng kapalit. Tumulong sa nangangailangan kahit walang nakakakita. Maging handang magbigay ng oras at lakas para sa kapakanan ng iba. Sapagkat ang bawat nagtataas ng kanyang sarili ay ibababa at ang mapagpakumbaba ay itinataas. Luke chapter 14 verse 11. At ito po ang pangalawa nating isi-share ko sa inyo ay ang mapagpakumbaba ay itinataas ng Diyos. Ibig sabihin doon, ang mundo ay nagtuturo ng pagyayabang at pagpapakita ng sariling kakayahan. Ngunit pinapaboran ng Diyos ang mga taong may mapagpakumbabang puso at umaasa sa Kanya. Ang pagpapakumbaba ay pagkilala na ang lahat ng mayroon tayo ay biyaya ng Diyos. Dito po muna tayo magtatapos at ito po ay merong part 2. To God be the glory.